buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Be human and relax. Psalm 103:14. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, be human and relax. Dear God, we thank you that you are loving, that we can find rest in you. At this point, Father, we ask you to cleanse us, purify us, purify our hearts, our motives, our minds, inhabit our thoughts, dwell in our hearts, teach us. We ask you to be our preacher, use your servant only as your instrument. And may your words be our food, our medicine, our light, our guide, our strength, and inspiration. Bless your people. Lift up your name. Father, we thank you in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. 2 Corinthians 3:13. We are not like Moses. His face was shining, but he covered it to keep the people of Israel from seeing the brightness fade away. When Moses had an encounter with God, he came back to his people with his face shining. Nagliliwanag si Moses pagbalik niya nung ang Panginoon ay makanig niya. Subalit paglipas ng panahon ay kumukupas ang liwanag na ito at ayaw niyang malaman niya ng mga tao, so he covered his face with a veil para hindi mahalata na nababawasan na pala yung ningning. Why would Moses do that? Because people now began to have unrealistic expectations that he would always be shining, that light would always emanate from his face. And this is what's wrong with a lot of religious expectation. People who are pressured will now resort to pretense, to falsehood, even to hypocrisy, needless religious stress. According to some studies, there's a high incidence of stress, depression, and hypocrisy among the religious, very especially among the religious leaders. Because religiosity could become very oppressive when people stand taller than what they really are, when people pretend that everything's okay, and they are forced to play roles that just because they are believers of God, they will always be perfect. To the spiritual and to the religious, God wants us to rest. How to be human and relax as a child of God. Do not act perfect. Huwag magpanggap. Huwag mag-anyo at magkunwari na ang lahat ay maayos at ikaw ay laging maayos. Ecclesiastes 7:20, there is no one on earth who does what is right all the time and never makes a mistake. Kapag tayo nagsimula na mag-isip na pagka dahil lang maka-Diyos ka, hindi ka na pwede magkasala at hindi ka na nagkakamali, magkakaroon ka na ng pressure to pretend. You are not, I am not perfect. We can't be perfect. Technically speaking, in this side of eternity. 1 John 1:8 and 10. If we say we have not sinned, we are fooling ourselves, and the truth isn't in our hearts. If we say we have not sinned, we make God a liar, and His message isn't in our hearts. And it's not only in the original context of this verse, but whenever we pretend to be perfect, we are not being true to ourselves. And we make God a liar who says that we really are sinful, that we need His grace to be accepted and forgiven, that it is not our performance, but the love of God that makes us perfect. And we must never forget, I and you, that God created you. No one else did.
Ephesians 2:10, for we are what He has made us. God is our creator, and God does not make mistakes. In His infinite wisdom, God knows that we are not morally perfect. And we cannot be while in the flesh. God knows you. Psalm 103:14, He knows what we are made of. He remembers that we are dust. Hindi nalilimot ng Panginoon na tayo ay galing sa lupa, na bagamat ang Kanyang Espiritu ay nananahan sa atin, ito ay nakatira sa katawang lupa. Metaphorically, practically, it means imperfect. Lupa lang. Luke 16:15, but Jesus told them, you are always making yourselves look good, but God sees what is in your heart. The things that most people think are important are worthless as far as God is concerned. And God does not look at the perfection of our performance, but at our faith in Him through His Son, Jesus. God recreates you. It's an ongoing process of development. And only those who are not perfect develop. Because if you already are perfect, then there's no need for and you cannot develop. But because we are continuously being changed from one degree of glory to another, it only says very clearly and explicitly that we are far from perfect. Colossians 3:10, each of you is now a new person. You are becoming more and more like your Creator. When you become a new person through faith, the journey to development has begun. It was not perfected at that moment. Although spiritually speaking, and by the terms of eternity, we were already made perfect in the eyes of God, but we are an ongoing project on earth this side of eternity. God accepts and loves you. It is very important to realize and appreciate. Colossians 3:12, God loves you. So be gentle, kind, humble, meek, and patient. Not only with yourselves, but with others as well. So being true to yourself is only being true to your Maker, because it is God who made you. Matthew 6:14, Jesus teaches about forgiveness. If you forgive others for the wrongs that they have done to you, your Father in heaven will forgive you. But if you don't forgive others, your Father will not forgive your sins. And forgiving others includes forgiving ourselves. You cannot give what you do not have. You cannot forgive unless you are forgiven. And you need forgiveness from God and from yourself. Don't be too hard on yourself because you think it is God's expectation. Most of the time, it is the expectation of organized religion, but it need not always reflect the true expectations of God. Maraming mga katuruan ng tao na inimbento, hinaluan ng kanyang sariling opinyon, ng mga tribal, national, congregational interests, pero hindi ibig sabihin laging ang pronouncement ng tao, even through and from religious pulpits, hindi ibig sabihin na yun talaga lagi ang kalooban ng Diyos. Dapat nating sinusuri, mas mahigpit ang tao sa Diyos. A lot of people, especially religious ones, are more strict than God. That while God continues to love and forgive, there are many religious people who would like to punish and condemn. Kaya mahalaga na paghihiwalay natin yung voice of God and the voice of religion. Tulad ng sinabi ng isang statesman, yung ganon, I believe in the separation of church and state, but I believe that in the unity of God and state, because the church does not always mean totally representing the divine. Pwedeng magkaroon ng separation of church and state without the separation of God and state. Hindi naman na solo na franchise sa mga religious groups ang Diyos, and God can make direct transactions with people even through or without religion. Napakahalaga na nagkakaroon tayo ng personal relationship with God and personal dealings from God without necessitating the intervention
of religious personalities. Napakahalaga na tayo ay marunong din magpatawad sa ating sarili. Ang nangyayari kasi marami mga tao pag nagkakaroon ng religious experience, religious conversion, and religious membership, they become very harsh on themselves and on others, which is contradictory to what Jesus actually teaches. Si Paul sa Romans 7:15, 18-20, and 23-25, he talks about his own imperfection. And he says, in fact, I don't understand why I act the way I do. I don't do what I know is right. I do the things I hate. I know that my selfish desires won't let me do anything that is good. Even when I want to do right, I cannot. Instead of doing what I know is right, I do wrong. In every part of me, I discover something fighting against my mind. And it makes me a prisoner of sin that controls everything I do. What a miserable person I am. Who will rescue me from this body that is doomed to die? Thank God, Jesus Christ will rescue me. Napagtanto, napag-isip, nalaman ni Paul na kahit gaano siya karelihiyoso, kahit gaano siya ka-spiritual, maraming tamang gawin na gusto niyang gawin ang di niya magawa at yung kabaligtarang malino ang nagagawa niya. Si Pablo na ito, tayo pa. Siya talaga yung nagsasabing gusto kong bumayat pero di ko magawa. Ang nagagawa ko yung mali. Sabi niya, sino ang magliligtas sa akin dito sa nakasadlakan ko na ito na hopeless situation? Alam ko ang tama pero bakit yung mali ang nagagawa ko pa rin? Sabi niya, alam ko na si Jesus ang magliligtas sa akin. And because God requires perfection, that perfection is given for free by grace through faith in the Lord Jesus. And that is the perfection that we're talking about, not your accomplishment, but the accomplishment of Jesus for you and for me. So that those who have faith are considered perfect. But between you and God, you know that in actual life, in practice, you are far from perfect. When we understand that, and we can live with that, and appreciate God's grace through that, we can have peace. It doesn't give us a license to live in sin. It doesn't give us a license to continuously make excuses for being short of God's glory, but it does give us peace when our humanity takes over and when perfection becomes elusive. So let others be true to themselves and to their Maker as well. Huwag tayong sobrang mag-demand sa mga tao, kahit pa nga churchmates, kahit pa nga leader, huwag tayong sobrang mag-demand sa kanila na hindi kayang gawin ng tao talaga. Galatians 5:1, Christ has set us free. This means that we are really free. Now hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. Slaves of the law, slaves of do's and don'ts, slaves of measurements of righteousness, slaves of punishment and fear of being found out and fear of punishment itself. Sabi ni Paul, huwag na kayong maging alipin pa muli ng mga do's and don'ts, sa mga batas ni Moses, ng mga batas ng religiosity, dahil malaya na kayo sa epekto, sa kapangyarihan, at sa kaparusahan para sa kasalanan. Pinalaya na kayo ni Jesus dahil kayo nananalig sa Kanya. Hindi yan lisensya para patuloy kang magkamali, pero yan ay liwanag para makita mong kahit patuloy kang nagiging kulang, mahal ka ng Diyos at sa tingin niya, minamahal ka niya at tinatanggap ka niya bilang perfect. Not because you are, but because of the perfect sacrifice of Jesus on the cross. This is what it means to be saved by faith. But that faith inspires us to be better and better versions of ourselves, and at the same time to accept the human limitations that we were born to. Galatians 5:4, and if you try to please God by obeying the law, meaning trying to be perfect, you have cut yourself off from Christ in His gift of undeserved grace. But the Spirit makes us sure God will accept us because of our faith in Christ. Pag pinilit mo pa rin daw na magpa-impress sa Diyos, impresin ng Diyos, gawin ang sarili mong katanggap-tanggap sa Diyos, sa pagpapakamatay mo at pagpipilit na pagsunod sa batas at maging perfect,
Pinuputol mo ang kaugnayan mo kay Jesus. Pinuputol mo ang kaligtasang ibinibigay niya dahil yan ay tinatanggihan mo at ang iyong gustong asahan ay iyong sariling gawa. Habang patuloy ka na umaasa na ang kaligtasan mo, ang pag-ibig sa ng Diyos ay nakasalalay sa iyong perfect performance, the truth is you are rejecting God's love through Jesus. Dahil nagbibigay siya ng libre na kaligtasan, sa pamamagitan ng pananalig, ikaw naman pinipilit mong bayaran ang kasalanan with your perfect sacrifices. Ibig sabihin, tinatanggihan mo yung paglilibre ni Jesus, gusto mo magbayad ka para sa sarili. Napakalino ng pagkaunawa ni Pablo sa salvation by faith. Hindi masama na magsikap maging mabuti ng mabuti. It is commendable to continue to strive to become better versions of ourselves. But you must always be cognizant that perfection is impossible and that perfection is dependent on your faith in the Lord. At pag yun ay naunawa natin, makakalaya tayo sa pressure. Hindi ka nagkakaroon ng lisensyang windangin ang buhay mo at itapon at salaulain, pero nakakalaya ka sa needless pressure, needless guilt. Marami mga relihiyoso hindi naman nabubuhay sa kalayaan nabubuhay sa guilt. Parating inuusig ng budhi, parating inuusig ng iba, at parating nang uusig ng iba, usigan ng usigan, silipan ng mga kasalanan at pagkukulang, nagiging mahirap tuloy ang buhay. Marami napipilit to go underground with the reality and to live a lie, to live in hypocrisy. Do not create and maintain an image or an illusion of perfection. That is high maintenance. Mahirap yan na nagpapanggap kang laging tama, laging correct, laging alam ang gagawin, hindi nalilito, hindi natatakot. Meron pa mga iba, huy, namatayan ka, huwag kang iiyak-iyak, di ba Christian tayo? Magpapanggap ako na hindi ako napapaiyak dahil Christian ako. Sa gusto kong umalngal, yun ang totoo sa buhay ko. Natatakot ka about the future, wala kang savings, sabihin mo natatakot ka, wala kang faith sa God. Magpa-pretend ako na hindi ako natatakot, yun ang totoo. Kailangan makatotohanan. Walang sugat na napapagaling na hindi mo na hinuhubaran ng mga takip. Nililinis ng mahapding panglanggas para magsimula ang paggaling. Walang sugat na gumagaling na itinatago lang. Walang gumagaling na pasyente na ayaw magpatingin at magpa-examine at ayaw mapasailalim sa mga ministrations ng mga manggagamot. Kailangan hubarin ang takip, ilabas ang katotohanan para ang mga nana at mga kabulukan ay mahugasan, malinis at mapagaling. Romans 12:3, and because of God's gracious gift to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you should. Instead, be modest in your thinking and judge yourself according to the amount of faith that God has given you. Don't think of yourself more highly than you ought. Huwag mong isipin na kaya mo maging perfect. Huwag mong isipin na lagi kang tama. At huwag mong laging i-impose sa ibang tao ang mga religious beliefs mo on how they should live. Yes, we have become spiritual beings through our faith in God, but this spirit still lives in the flesh. And God remembers that we are dust. How can you be spiritual or even religious but be human and relax? Do not expect perfection from others. You are bound to fail. You'll be frustrated, even disillusioned, or you will become oppressive to many people. Proverbs 18:1, people who do not get along with others are interested only in themselves. They will disagree with what everyone else knows is right. Kaya kuminsan pinakamahirap na kasama, makasalamuha, makahalubilo, yung mga relihiyoso kasi lagi nilang hinuhusgahan ng iba ayon sa kanilang personal na mga pamantayan. Be perfect as I am perfect is not to be taken literally. Because to begin with, God knows that we are not perfect. So meron siyang metaphorical meaning. Achieve what can be achieved within the limits of your reality. God knows that we are made of dust. Zacchaeus, when he went to Jesus, or Jesus went to him really, Luke 19:9-10,
Jesus said to Zacchaeus, "Today you and your family have been saved. The Son of Man came to look for and to save people who are lost." Sa pag-akyat ni Zacchaeus doon sa puno, by climbing that sycamore tree, Zacchaeus was actually indirectly telling Jesus, "I need you. And I need you only because I am not perfect and I'm a sinner and I need to be saved. I need light because I'm in the dark. I need to be straightened up because I'm crooked." By climbing the tree, Zacchaeus said a lot. And so Jesus looked up to him and said, "Come down from that tree. I will go to your house and eat with you." Sabi niya kasi, "Because I came to seek and save the lost." So how can you be found if you are pretending to be not lost? Kailangan honest tayo sa ating sarili. Laging nagtatapat ng totoo. Hindi pinagtatakpan ng sarili, pero nagtatapat. How to be human and relax? Be good most of the time. Be better many times, and be best sometimes. You cannot be best all the time. Being constantly at performance level could break you, could cause emotional breakdown. Even performers are not always at performance level. Merong rehearsal level, practice level, memorizing level. But if you demand always to be at performance level, people will break apart. Kaya sabi, relax. Napakahalaga yan. Within your capacity, if you try to be kind and good, you will be blessed with life and goodness and honor. Sabi ng Proverbs 21:21. But this is within limits. God knows that we are dust. What do you do with your spirituality? And how do you interact with other people's spirituality? Relax. Be human because you are. While on earth, at least. Ecclesiastes 9:7, the wisest man that ever walked the face of the earth says, "So be happy and enjoy eating and drinking." God decided long ago that this is what you should do. And yet many people, even though this is in Scripture, and this is said by the most celebrated wise man that ever lived, they will not want to apply this because they have been conditioned to think that religiosity and spirituality is nothing but suffering, hunger, and thirst. But Solomon, in all his glorious wisdom, says, you know what God wants you really to do? Be happy. Enjoy eating and drinking. Just remember God, and remember that you will face God at the end of this journey. In Ecclesiastes 9:8, he says, always look happy and cheerful. How can you do that if you are not at peace with yourself and with others? How can we be happy and cheerful if we have not come to terms with our human realities? Yes, let's be perfect, but you will have all the time to be perfect in eternity. And eternity is long enough. Life on earth is very short. 1 Corinthians 15:52-53, the dead will be raised imperishable, and we will, remember future tense, and we will be changed. Not yet, we will be changed. For this perishable body must put on imperishability, and this mortal body must put on immortality. Mangyayari pa lang yun, yung complete change when you will become perfect, hindi pa ngayon. So pagka nagpaparamdam, nakahalata, nakikita, sumusungaw yung ating pagiging imperfect, hindi ka magkailangan ma-alarm. Alam yun ng Diyos. Ang mahalaga, sinisikap natin to the best of our ability to always get better, to be good, and to be excellent whenever we can, but charge all our imperfections to the reality that we are made of dust. God knows it. God never forgets it. Eternity can wait. John 14:1-3, Jesus said to his disciples, don't be worried. Have faith in God and have faith in me. There are many rooms in my Father's house. I wouldn't tell you this unless it was true. I am going there to prepare a place for you. After I have done this, I will come back and take you with me. Then we will be together. May panahon para doon. Meanwhile, nandito pa tayo. Maging makatotohanan, put your feet on the ground. Do not let wrong-headed expectations and perfectionist expectations stress you every day.
in this short physical life, minimize pain. That is what we should do. If you would read Ecclesiastes through and through, back and forth, one ringing message is this: minimize pain. So do not let religion oppress you. Do not let religiosity and other people's religiosity oppress you. Instead, let spirituality set you free to accept and love others and yourself as God loves you. Let spirituality give you rest and peace, not stress, not trouble, not having to go underground to hide our realities and then put up a front and a mask to please our critics. Matthew 11:28-30, Jesus says, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Why light? Because God knows we are dust, and He loves us in spite of that. Or He loves us because of that, because He likes to fill all our shortcomings with His perfection. He likes to fill all our mistakes with His correctness, all our darknesses with His light. Jesus is what we need, who we need. Makakapahinga ka lang, kapatid, kung maluwag mong tatanggapin ang iyong sarili at ang iyong kapwa, at hindi mo ipagpipilit ang maging perfect ang iyong sarili at ang iyong kapwa. If you would read Ecclesiastes, there's a ringing message: minimize pain and maximize happiness. Be human. Relax. And also Ecclesiastes tells us to do the most good. So while you are minimizing pain, maximizing happiness, you do the most good. That is what life is all about, according to Solomon. Sabi niya, I've been there, I've done that. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Alam ko na lahat yan. Nasubok ko na lahat, napag-aralan ko na lahat. Itong mahalaga, enjoy your life, remember God, fear God, and obey His commandments, because you're going to meet Him very soon. Yun lang ang sinasabi ni Solomon. And when your life is over, reunite with your Maker. But your life is here, have a life. Kung gusto ng Panginoon na mawala na ang buhay mo na ito, di kukunin ka na. Kung gusto niyang nasa eternity ka na, di kinuha ka na. Nandito pa tayo para mabuhay dito. At ang ibig sabihin nun is to make the most out of this life. Minimize pain. Maximize happiness. Do the most good. Be an extension of God's love to people. Remember God. Be perfect because of your faith in the Lord Jesus. And you are in good hands. Huwag nating stressin ang ating mga sarili. Dapat enjoyable ang church. Dapat enjoyable ang Bible study. Enjoyable ang fellowship. Hindi nakaka-stress at nakakatakot because naliligid ka ng mga taong lagi kang sinisita, lagi kang chine-check, naliligid ka ng mga pulis. Stressful yon. At tiyakin natin na hindi tayo yung nagbibigay ng stress sa ating kapwa. Aming Diyos, turuan niyo po kami. Ano ang kahulugan ng mga bagay na ito sa aming pang-araw-araw na buhay? Lord, give us the wisdom to apply all of this in our daily lives. Teach us, Lord, to personally appropriate this message to our individual lives. What it means to us. What it means to be godly, to be God's child, and yet be human and relax. And what does it mean to allow our fellow humans, our fellow believers, our brothers and sisters, to also be human and relax while we are helping each other to grow from one degree of glory to another. Think about these things. Spend some time with the Lord and let the Spirit guide us how these things may be applied in our daily lives. Lord, as your people stay silent before you, let your silent and powerful voice be heard in our hearts. Be with the Lord in silent reflection. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Be human and relax.
Bakit boring ang Philippine history subject sa school? Maraming mga history teachers natin, hindi talaga sila sanay, hindi sila trained to teach history. Sa kakulangan kuminsan ng budget ng mga public schools natin, kung sino na lang mahilang teacher, yan ang pagtuturuin. Kaya kulang sa proper treatment yung lesson. Pangalawa siguro yung istruktura ng ating mga textbooks. Puro headings and lists. Puro mga listahan. At karamihan, ang inililista pa, puro fall. Fall of Manila, Fall of Bataan, puro fall. Kaya hindi masyadong nakaka-excite. Ang maganda, para ang history classes natin ay lalong maging kaakit-akit, ituro ito sa paraan ng Filipino na pagkukwento. At hindi lang yon, kung minsan po nagbabasa ka ng Philippine history, para ka nagbabasa ng History of the Tagalog, History of Manila. Dapat may national history, may regional history, at may local history na itinuturo sa bawat eskwelahan. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwin ay naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdami bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus. O
kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Nais kong mamasdan ang ngiti sa bawat labi, kagalakan ay maghari kailanman. Nais kong marinig itong awit ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan man. Nang matutunan kong pigilin ang sarili kong minsan, puso ay bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay, mapagtiis na puso, kabaitan ng taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kong magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman.
maging sa karilagan ng takip siling. At sa kandili nyo, ako'y hindi maliligaw. Datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin, walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag. Makasama ka maging sa aking hatid. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag. Pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong batid. Alleluia, 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 Alleluia. Ngiti ang iyong bahati sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan. Kayo ang laging kasama. Ngiti ang iyong bati sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo
sinapupunan. Ako'y iyong kilala. Wala na nang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailanman. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin.
rin ko man ang dulong ng langit. Sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay. Katwiran niyong aking tinataglan. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Lagi naman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala. Kaligtasang ikaw ang nagpikat. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!